Okay, so good day everyone. For today, we are going to have the discussion sa ating AP9 Economics, sektor na agrikultura, at kasama na rin dito ang pagtalakay natin ng mga suliranin sa sektor at ang mga paraan, patakaran at programang pangkaunlaran sa sektor na agrikultura. Okay, so wait lang po, i-share ko ang ating screen. Ayan, wait lang po. Ayan. So ito yung ating sektor na agrikultura, no? So ito ay bahagi ng Module 3 na Economics 9, Quarter 4. So para dito, no, so syempre ang ating bansa, ang Pilipinas, ay kilala bilang isa sa mga bansang agrikultural at marami ang nagtatanong kung bakit tayo tinatawag na bansang agrikultural. So ang dahilan nito, syempre, tayo ay nasa isang agrikultural na bansa, napapaligiran tayo ng tubig dahil ang ating bansa ay nasa isang archipelago. So pag sinabi nating archipelago, napapalibutan tayo ng mga malaking dagat at karagatan. So dahil dito, masasabi natin na considered na mayaman ang ating lupa. Kaya maari siguro na madali tayo nakakapagpatubo o saka ng mga masaganang pananim. Okay? So, um, ang salitang agrikultura ay nagmula sa salitang Latin na agricultura. So, ager na nangangahulugang field at kultura naman na ibig sabihin ay cultivation or growing. So, parang kapag pinagsama natin yung dalawang yun, cultivation or growing of field. Ito ay isang agham at sining na may kinalaman sa pagpaparami ng mga hayop at mga tanim at halaman. Kung susuriin ang agrikultura ay may kaugnayan sa lahat ng gawain na sangkot ang hayop at halaman. Bukod nito, ito rin ay isang agham na may direktang kaugnayan sa pagkatas ng hilaw na material mula sa likas na yaman. So pagkatas, ibig sabihin nun, pag-extract o pagkuha ng, ng hilaw na material mula sa likas na yaman. Okay? Sige, next natin. Ayan. So ito ang ating mga bahagi, no, ng sektor na agrikultura. So pag sinabi natin agrikultura, ang naisip kaagad natin ay patungkol sa pagkasaka or pagtatanim. Pero kasama na rin dito, included na rin ang ang paghahayupan, pangingisda at paggugubat. Kung saan nakita nyo sa inyong screen kung ano nga ba yung mga maaaring maging produkto, no, ng bawat subsector. So magsimula tayo sa sektor ng pagsasaka o farming. Ito ay tumutukoy sa produksyon ng aning pagkain or mga tinatawag nating food crops o aning pambenta or commercial crops. Ano yung pagkakaiba ng dalawang to? Ang aning pagkain ay karaniwang sumasaklaw lamang sa mga biniling pagkain ng kabahayan. Bagaman maaari din itong tumutukoy sa mga sobrang produksyon na ibinebenta ng mga magsasaka. Samantalang, ang aning pambenta ay ginagamit sa pangangalakal naman. So, more on pang-export o paggamit pa sa iba pang mga paggawa pa sa iba pang mga produkto. Ang halimbawa natin ng aning pagkain ay ang bigas, mais, no? Pananim na lamang lupa at mga gulay. Okay? At ang example naman natin para sa aning pambenta ay mangga, niyog, saging, at pinya. So yan po ang pagsasaka. Ngayon naman dumako tayo sa paghahayupan or animal husbandry. So sa animal husbandry, ang sangay na ito
ay nakatuon sa pag-aalaga ng mga hayop para sa pangkabuhayang kapaki-nabangan nito. Halimbawa, upang pagkunan ng karne, nandyan yung mga ginagamit sa ginagamit dito mga kabayo, mga baka at kung ano-ano pang pwedeng gamitin no na bilang pagkain no dahil nga kailangan ng karne. Pwede na naman pinagkukunan din to ng hibla at pwede ring leather at bilang katulong sa mabibigat na gawain tulad ng kalabaw na ginagamit para maging katulong ng mga magsasaka sa pagsasaka. Mauuri ang subsektor ng paghahayupan sa dalawa. Una ang livestock. So or ang livestock yung mismong mga buhay na hayop tulad ng mga ginagamit sa pagsasaka, no? So pwede rin yung pinagkukunan ng karne. So example nito, baka, kambing, baboy. So most likely mga mammals, no, ang bahagi ng livestock. Samantalang ang isa namang bahagi ay ang pagmamanukan or poultry, tulad ng manok, pato, pwede siguro quail, gansa at kung ano pang bahagi ng pamilya ng mga manok or ibon. So yan po ang paghahayupan or animal husbandry. Pangatlo po ang pangingisda or fishery. So syempre, isa yan sa mga kasama talaga ng sektor ng agrikultura. So nakatuon ang sangay na ito sa pagpapaunlad ng mga palaisdaan. So meron tayong tatlong subsektor ng pangingisda. So para sa bahaging ito, meron tayong nakadepende sa laki or sa sakop. Una, ang komersyal na pangingisda. Ang tawag sa pangingisda sa anumang bahagi ng tubig kung saan ang gamit na bangka ay may bigat na higit sa 3 tonelada at dumarayo sa mahigit 7 kilometrong layo mula sa baybayin. So, masabi natin ang commercial na pangisda or commercial fishing ay ang large scale fishing din, kung saan mas malalaking barko o vapor ang gamit nila no ng mga mangingisda sa pangingisda. Pangalawa, ang lokal na pangingisda. Tumutukoy sa pangingisda sa pandagat, so pwede rin siya sa dagat at inland water. So, ibig sabihin nun, pwede na rin siya sa mga ilog, sapa, batis, at lawa o kung saan meron namang, kung saan merong makukuhang isda. Gamit ang bangkang pangingisda na 3 tonelada o mas maliit pa. So, yun po ang lokal na pangingisda or local fishing. Pangatlo, ang aquaculture. Ang aquaculture, ito po yung ah sumasaklaw sa kontroladong produksyon ng isda at yamang tubig tulad ng talaba, tahong at seaweeds. So most likely ito yung mga pinagagawang palaisdaan mismo. No, halimbawa nito ang iba't ibang uri ng mga palaisdaan na pwedeng pagkunan ng iba pang klase ng isda na ginagamit sa pagkain tulad ng tilapia, hito at iba pa. At isa pa sa mga bahagi ng sektor ng agrikultura, ang subsektor ng paggugubat or forestry. So base sa ating larawan, makita naman natin na isa ang troso o kahoy sa mga produkto ng paggugubat. Tumutukoy sa mga pang-ekonomiyang gawain kaugnay sa kagubatan. Kabilang dito ang pagkatas ng mga hilaw na sangkap mula sa kagubatan at mga paglilingkod na kaugnay sa kagubatan. So kahit anong patungkol sa kagubatan ay bahagi ng paggugubat. So bakit nga ba mahalaga ang sektor na to? Ang pag-unlad ay nakabatay sa laki at taas ng kita ng mga sektor na ekonomiya. Mahalagang mapagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang lahat ng sektor, kasama na ang sektor na agrikultura. Sapagkat dito nagmumula ang mga pagkain na tumutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Ang agrikultura na sektor ay pangunahing pinagmumulan ng pagkain. Pangalawa, pinagkukunan ng material na sangkap para makabuo ng mga bagong produkto. Pangatlo, ang sektor ng agrikultura ay pinagkukunan ng kitang panlabas kasi 'di ba yung aning pambenta no maaring export papunta sa ibang bansa. Pang-apat, pangunahing nagbibigay ng mga trabaho ng mga Pilipino kung sila man ay nakatira sa mga probinsya
no, na ang pangunahing trabaho ay pagsasaka. At panglima, pinagkukunan ng sobrang manggagawa mula sa sektor ng agrikultura patungo sa sektor ng industriya at paglilingkod. Sa pangkalahatan, ipinapakita nito na ang sektor ng agrikultura ay isang mahalagang tagapagtaguyod ng ekonomiya ng bansa. Katuwang ito ng pamahalaan sa pagpapalakas at pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan mula sa mga pagkain hanggang sa mga sangkap ng produksyon. At doon na po nagtatapos ang ating unang bahagi, ang pagpapakilala ng sektor ng agrikultura.